Okay, Bobby. Okay. Jenny, before na-mention mo na ongoing docu kay Miss Pilita, so ano progress na doon? Yeah, it's still pushing through. Siyempre ngayon parang mas ganado nga ako talaga to pay tribute to her. Ang next step namin is to interview the people close to her, ganyan. Kasi kabuuan talaga siya ng buhay niya, ng lahat ng na-touch niya. And yes, high priority ko siya ngayon. May target din kung gano'n mo gusto mo na-release ito? Wala pa po but usually kasi pag docu, parang wala naman talagang hinahabol na playdate. Parang mas mahalaga na maipakita mo kung ano yung natural na yung nangyayari sa buhay. So, maybe this year or next, hopefully. Marami ba kayong malalaman doon na hindi pa namin alam? I think so, yes. Janine, yes. Yeah, Janine, since na-mention yung docu, no? Yeah. Kasi you're looking for financiers, di ba, na pwedeng mag-finance ng project, tama? Actually, meron na po. Meron na. Pero, of course, not open to Pero partnerships. ang ganda, di ba, kasi pwedeng pumasok ang ICare. Yes, pwede. Opo. Happy talaga to have eye care in my life. Janine, hindi ba nagkaroon ng confusion dun sa tagline na Janine says yes? Kasi nga, parang sabi mo nga, na-surprise din si Jericho. Actually, maraming nagkamali. Akala nila na-engage kayo dahil nga Oo, akala nila engagement na. Yes. Oo. Siguro yan din po talaga yung catch nung tema, diba? Na kayo talaga, puro love life ang iniisip nyo, health naman ang isipin nyo. Yun pala, health siya. So, na-pay sila doon. Marami nag-react, family members, gano'n. Natuwa kami kasi ang cute lang nung concept na nasa Parao. So, very Filipino, at the same time, paalala sa lahat ng nagbabakasyon na this should be part of your priorities. Nag-react ba si Jericho doon? Parang naaliw siya. Ayun na tayo. Do you lost weight yung sa second one? Second one? Yeah, she got better. 17 years na since she completed her treatment. Kasi parang surprise ako yung pala yung talagang reason. Yes, si Yaya Pat. She's still Yeah, nasa bahay. 71 na siya ngayon. so period, wala na siya. Wala na. Siyempre, the routine, na lang, check-ups for anyone who's gone through something like that. Diba yearly, may screenings, ganyan. So, tuloy-tuloy lang. Ikaw ba, kasi sabi mo may pagka-running ka. Siguro extreme yung word na ginamit ko na praning. Maybe palitan ko ng health conscious. Kasi, yun nga, nakita ko kasi, syempre sa ibang tao, lalo na sa showbiz, yung yung tuloy-tuloy ka lang sa work kahit may karamdaman ka. At least now, mas protected na with the NHRC alone. Everybody's become more health conscious after the pandemic. So, yun, mahalaga lang talaga na makapag-screening at saka talagang meron kang tulong sa insurance. Janine, you said earlier, of course we all know the first half of the year has been so difficult for you and your family. What are your hopes for the rest of, right in the middle of 2025? Ano ang hopes mo and what are your goals that you hope to achieve? Well, like in the short term, what my hope is that we are able to continue our family Sundays kasi ang Sunday talaga namin is with Mamita every Sunday. So parang when she passed away, parang how do we keep this tradition alive? And of course, strength para sa parents ko mostly at sa mga pinsan ko kasi sila talaga yung affected. Yeah. So natutuloy-tuloy pa rin yung Sunday bonding? Kahit pa paano, these past, parang nung naglaylo na lahat, yes, po, as much as possible. Wala pa kaming maisip na bagong home base kasi syempre sa bahay kami ni Mamita. Pero baka ako na lang ang mag-volunteer. Madami lang ko hugasan na pinggan kung sa bahay ko, pero kaya natin yan. Pero nagputol ka kanina yung sinabi mo mag-finance sa Tokyo. Kamusta na pala yan? Saan? Parang ilang years mo na siya. Actually, last
last year lang naman namin inumpisahan talaga yung interviews. Pero syempre, nag-on-off ako kasi yung health issues ni Mamita, parang yun na yung naging priority ko. Parang hindi ko din ginusto na i-film pa siya considering her condition. Yung parang mas ginusto na lang namin to spend time with her. Kasi sa tingin ko madami namang footage talaga na magagather sa decades-long career niya. But do you think you had enough from your Mamita? I could have had more. Parang kung mas inagahan ko siyang interviewin, mas maigi sana. So, lesson din talaga na kung may naisip kang gawin, whether it be get insurance, katulad ng kwento mo, Tito Gordy, parang sign na yun na gawin mo na. Huwag mo nang patagalin, huwag mo nang i-procrastinate, kasi baka parang sign na yun ng universe na kumilos ka na gawin mo na. Yeah, don't delay. And then your mama guy naman, di ba? Kasi parang tumadalaw-dalaw ka rin kayo sa Pilipinas, di ba? Pero, kaya lang yun, during the birthday, nag-post kayong mama siguro tungkol dun sa yung mga issues na nakakita. So, kamusta siya ngayon? Ano yung feeling ko na minsan natin yung mga naglalabas ganun kwento. May mga ba nagsasalita sa issue na nadadamay din ang mga anak. Well, syempre, I think it's a difficult time para sa pamilya ngayon after losing a loved one, diba? So, I'm just here to support my mom sa kung anong maiaalay kong comfort sa kanya. And wala, parang pagmamahal lang ang maibibigay namin sa anyone who's going through something difficult. Pero okay naman na siya ngayon. Wala naman siyang parang galit doon sa kusunod mo nagsasabi. Actually, hindi ko pa nakikita si Mama kasi nagtitaping po siya ng Sins of the Father. At ako din nagtitaping. Pero tinatawagan ko lang siya and I know na, she's really grieving talaga right now. So, medyo malungkot talaga siya pa, of course. After Lavender Fields, what's next? Ano pwedeng i-reveal? Yun nga po, hindi ko pa nga po pwede makwento eh. Kaya yung mga picture ko lang sa Instagram is project na maganda pero hindi ko pa makwento. So tapos na yun, Janine? Hindi pa rin? Hindi pa ongoing pa po. Hindi na-active ang title. Yes. Yes, opo. Yeah. Actually, kinupit ko lang yung hair ko talaga to change from Lavender Fields. Tapos yun pala ito din yung requirement dun sa character. So, nagtuloy-tuloy ng short hair. Pero Janine, naging therapy mo rin ang work kasi yung pinagdaanan mo medyo mahirap talaga, di ba? Actually, hindi po ako yung type na naging therapy ko yung work. Parang pag malungkot ako, hindi ko kaya kumilos eh. Yung parang hindi ako yung type na i-distract yung lungkot ko. Parang if malungkot ako, parang talagang magiging malungkot lang ako sa bahay. Yung gano'n. Yung it's hard for me to like go back to work and be energetic. Paano mo siya dinil? Wala, syempre, you still have to go to work, diba? So, in a way, tama po kayo. Siguro therapy nga din siya kasi for a day, iba yung character mo. Pero sa tingin ko kasi kung ano yung nararamdaman mo sa totoong buhay, makikita din sa trabaho mo eh. So ang kabutihan lang is kung kailangan mong maging malungkot sa show, then magagamit mo and hopefully you are a relatable character. So nice. Ito, last question si natin. Kasi iyan ko rin si Atty. Kasi may partner ka, kasi parang nakita talaga namin he was with you. Events na nangyari. At surprise ko, di pa kami pa na-announce na. Oh my gosh, actually that's funny kasi it wasn't really a hard launch. It wasn't an announcement. Everybody who went up para magbigay ng message, nagpakilala na kung bakit sila nandun. Like, si Diego kumanta, ako po si Diego, ako po yung apo ni Mamita, or even si Sir Gary, like, I'm here because I worked with Mamita. Like, everybody, of course, parang yun yung introduction mo sa isang event. So, nakakatawa na ang pick-up nila is nag-launch. Pero it was really just an introduction. Siyempre, hindi naman lahat ng tao doon nakilala na niya or even ako, like, I don't know everybody there sa dami ng mga malapit kila Mamita at Mama Gaya. So, parang polite lang na magpakilala. But you're right, sobrang grateful ko sa support niya talaga. As in, sobra. Kami buong pamilya.
in fairness, malapit sa kanya, nagko-content yung mga natin. Pero eto, nandito si, gusto magpasalamat syempre ni Attorney John. Syempre, hindi lang to yung first event, sabi niya nga kanina marami pa. Yes. Ay, thank you po. Nag-ag ba ako? Ay, kasama ko. Thank you, Janine, of course. Kwento ko lang, no? So, the first time na nakita ko sa Janine, it was already the shoot of the TVC. And I haven't seen her before. Nung pagkakita ko, hindi pa nagme-makeup. So nagulat ako, sabi ko, ang ganda pala ni Janine. Ay, thank you. I've seen a lot of celebrities. I work with some of them. And bira na ako magulat sa ganda ng mga artista. But you still, I was pleasantly surprised. But more than that, when we were already talking, mas nagulat ako that you're very easy to talk to. You know that you have substance. And that's more important than anything else. And I pray that this will be a long partnership between iCare and Janine. And for friends in the media, thank you. Maraming salamat. Madalas nagtatago ako, but for the first time I had to invite you because this is part of my work. This is what I do for iCare. Maraming salamat. So bawal siyang tanongin. Oo, bawal. Bawal ba? Pero yan, maraming surprise si Attorney. Pati mga birthdays niyo kukunin. I'll get your birthdays. Thank you. Okay, next year pa naman. Marami next year. Thank you. Thank you.